Ito, napaganda po ng ating team for your anniversary, the anniversary po ng church neto, 9th anniversary. Parang kinabi ko nga, parang kailan lang. Totoo po yung nakita natin, nung time na yung umaatin po kami rito, pag tumayo ka po, kailangan yumuko ka kung matangkad ka. Dahil kundi matutusok anong kawayan, kundi yero. Praise God. At talagang grabe po yung blessing ng God. Sa church nito, hindi lang po talaga nakita ko po dati, ilan-ilan lang. Ngayon po, napakarami. Umaapaw po ang pagpapala ng Panginoon sa church nito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kamo yung pinakamalakas na palakpak para sa atin, Diyos. Amen? Blessed na blessed po kayo dahil meron po kayong masipag na pastor. Amen? Talagang grabe yung tiyaga. Nakita ko po yung kasipagan niya. Kaya pag pinagpe-pray ko po yan, kasi meron po kami prayer pag may prayer po kami, kasama po ang global and national. Kaya po, nabe-bless po ako at sabi ko, sa kanyang edad na talagang grabe yung kanyang best na binigay. Tamang-tama po yung ating team for yung ating topic for this day. Yung, sabi nga yung team nila, may ministry all for His glory. Amen? Tama naman po, lahat po ng ating gagawin. Amen? Lalo na po sa ministry, dapat po for the glory of God. Amen? Kasi kung minsan po meron pong nagagawa para sa Panginoon, yung glory tinatanggap niya. Kaya naalala ko po one time po nabubuhay pa po si Pastor Mel, yung kanilang music ministry, grabe. Talagang ang tugtugan, sabi nga rak-rakan. Pagkatapos lang tumugtog ng praise and worship, tinawag sila ng pastor. Kasi siyempre as a pastor, minsan nadidiscern po ng pastor yon. Amen? Mga pastor, nadidiscern po natin, ito po ba'y para sa Panginoon o para na ginagawa nila para sa sarili nila? Kaya tinawag sila ng pastor, sabi nga ng pastor, sabi doon sa music ministry, mga tumutugtog, sabi nga gano'n next week, wag muna kayong tumugtog. Pahinga muna kayo. Sabi niya, dahil medyo yung tugtugan nyo yata, hindi na nakaka-glorify kay God. Masyado nang nasobrahan kayo ng excited, masyado yung ginagawa nyo. Kaya lahat mong gawin natin, sabi nga po sa topic natin na ibinigay, giving my best and excellent service to glorify God alone. Napaganda po, amen? Ibig sabihin po, lahat po ng ating gagawin, ibibigay po natin yung pinakamahusay. Kaya po ba natin gawin yun sa Panginoon? Yung pinakamahusay, yung pinaka-best sa ating buhay, yung sa ating paglilingkod, at yun, sabi nga, excellence service. Ibig sabihin, pinakamahusay at mahusay na serbisyo upang luwalhatiin ang Diyos na nag-iisa. Amen? Sino daw po ang ating luluwalhatiin? Yung Diyos na nag-iisa. Amen po ba? Kaya po ba natin ibigay yon? Amen. Praise God. At sa araw na ito po, sa ating napaka-excited, sabi kong bite talaga ni Pastor Gani, isang verse lang ang binigay sa akin. Hindi mahaba yung babasahin natin. Kaya sabi nga po doon sa ating verse na babasahin, tayo po muna tayo sandali bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa text ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sa Tagalog po, napaganda rin. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin niyo lahat para sa ikararangal ng Diyos. Type mo muna yung manalangin. Panginoon Diyos namin, dakila ka nga po at makapangyarihan sa lahat. Alam po namin sa araw na ito, sa 9th anniversary, Panginoon, na dinaraos ng OCWMI Pampanga. Alam po namin, kayo po ang naggabay sa kila sa loob ng 9 na taon, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat ng ginamit mo sa simula pa lamang hanggang sa mga taong ito, Lord God. At sa mga darating pang taon, thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Gani, maging sa mga leaders, workers, Panginoon, na ibinigay po nila yung kanilang buhay, yung the best na paglilingkod sa iyo. At nakita naman po, Panginoon, yung resulta o bunga ng kanilang pinagpagalan, Panginoon. Lord, salamat po naway sa araw na ito, sa iyong salita na aming mapag-aaralan. Lord, open our heart, spiritual eyes, spiritual ear, Panginoon, upang mapakinggan po namin ay mga salita ng buong buo, Panginoon. Ito, Lord God, ay maipamuhay po namin.
hindi lamang namin mapakinggan sa araw na ito. Pahintulutan mo ang gabay ng iyong banal na Espiritu na to take control everything, Lord, from the start hanggang matapos ang gawain to, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, yung salita ay dumaloy sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, maging sa inyong lingkod, kayo po ang manguna. Salamat po sa lahat ng ito. We entrust you, Father God, everything. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen na namin. Palakpan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Praise God. Sabi nga talaga, nakaka-bless dahil talagang kagabi nanalangin din talaga ako. Kaninang umaga, nagising ako ng 3:30, nanalangin po ako. Sabi ko, Lord, if you will, na makarating kami ngayong anniversary dahil kagabi ang pagbabalita. Sabi ko, yung binabalita na yan, hindi mangyayari yan. Sabi ko kasi, hindi pahihintulutan ng Panginoon na hindi magaganap ang gawain to. Amen? Talaga ito'y para sa Panginoon at hindi po pahihintulutan. Sabi ko nga, Lord, kung ibubuhos mo man ang ulan, pagkatapos na po ng anniversary. Amen? Sapagkat alam po namin meron kayong plano sa araw na ito, sa lugar na ito. Amen? At may gagawin ng Diyos. Amen po ba? Kaya po talagang grabe at for this whole week talaga pong maging kaaway. Inubo po ako ng inubo. Sunday pa lang, grabe na ang ubo ko. Sabi ko, Lord, ang tagal pa naman yung ubo minsan. Kala ko trangkaso na eh. Nilagnat pa ako nung Tuesday. Takbo agad ako sa doktor. Sabi ko, humingi ako ng gamot and praise God. At narito po ako sa inyong harapan na malakas. Amen? Hindi po talaga pinahintulutan ng Panginoon na hindi ako makarating sa lugar na ito upang makapag-share ng kanyang salita. Napakaganda po. Bakit po ginamit ng Panginoon yung text ng 1 Corinthians 10:31? So whether you eat or drink, di ba? Bakit po kaya? Ang dami naman pwedeng gamitin. Pagdating sa glorifying o pagluluwalhati. Maging pala sa pagkain natin, maging sa pag-inom natin, dapat po nag-glorify si God. Amen? Biro nyo po, maging sa pagkain, nagagawa po ba natin yan? Nag-glorify si God pag kumakain? Diba? Kasi sinabi mo po na, so whether you eat, kasi po ang pagkain at ang pag-inom, ito po kasi araw-araw nating ginagawa. Amen? At hindi lang isang beses. Meron pa nga 6 na beses eh. Sabi ba 3? Iba kaya 6? May almusal, may merienda, alas 10, may tanghalian, may merienda na naman. Diba? May hapunan, may midnight snack ma, kaya nagiging 6. Okay, pagpalagyan na natin 5. Kaya naalala ko dati sa Saudi, yung pagkain no, pag kumain sa trabaho almusal lang, pagdating walang tanghali, wala pong merienda pag nagtrabaho. Dito lang sa Pilipinas na uso yung mag-aalmusal ka pag alis, tapos may break time ng alas 10. Kami noon, ang Pilipino hindi po sanay sa ganon. Tumatakas talaga. Kailan pagdating alas 10, kahit walang break time ang kumpanya, nagbe-break kami ng sarili. Kasi nga po, ano mo naman, ang lalaki ng bulati ng Pilipino. Mabilis, magutom ang Pilipino. Kaya tuloy, sabi tuloy ng mga, yung mga kasama naming yung mga Arabo, yung mga foreigner, kasi sila katulad ng mga British, yung mga di ba? Isang beses lang sila kumain. Minsan nga tanghalian lang eh. Yung mga Griego na yan, isa lang beses kumain yan. Tayo lang talagang may sila, kapi-kapi lang, tsaa-tsaa lang, tama na yon. Kaya sabi ng namin, alam mo kaya itong mga Pilipino, pabalik-balik sa CR eh. Ubus ang oras sa CR pa lang. Bibi, 8 oras, ilang beses bumalik sa CR ang Pilipino. Kung 8 oras ang trabaho mo, siguro kung mga 2 oras sa CR na, talo na kagad sila sa Pilipino. Di ba? Sa trabaho, sa pabalik-balik sa CR. Kaya, sabi niya, itong mga Pilipinong to, kaya pabalik-balik sa CR, kasi kain ang kain eh. Di ba? Kaya sabi niya, pero nakita po natin, whether you eat or drink, sabi niya, gawin daw natin to na for the glory of God. Kasi nga, ito daw po kasi pinakikita, dito pa lang po, dapat nabibigyan po natin ng glory si God. Minsan kumakain tayo, nakalimutan ng manalangin. Minsan nga, naisubo na, Lord, niluwa pa, nasa kamay na yung kanin. Nasa kamay yung kanin. Lord, salamat po sa pagkain ito. Pero nasa palad na, di ba? Nakakalimutan. Kaya kami mismo doon sa aking masteral, tinuro po yan about sa pagkain, kung paano kumain. Yung tinatayong subject namin about development. Tinuro po sa amin yan, yung way how to serve yourself sa pagkain. Lalo na pagdating sa merong handaan, buffet, di ba? Sa buffet po, karamihan, pag kumakain ng tao, ang laki ng pinggan. Pag kumuha niya ng pagkain, lalagyan ng kanin. Lalagyan ng ulam, may pansit, may mechado, may adobo.
Di ba? Ano, halo-halo yan, nilalagay. Ang dami. At pag tinamad pang bumalik, nilagay pa yung salad. Nilagay pa yung dessert. Ano labas ng pinggan mo? Kanin baboy. Di ba? Kasi nga, dahil nga sabi, hindi ganyan ang way ng pag ano, dapat pag ano, di ba, hiwalay-hiwalay, di ba, may kaya nga mayroong platito para sa dessert, mayroong ganyan. Eh, minsan may mga Pilipino hindi na train. Di ba, yung way how to serve ng pagkain. Kaya ang nangyayari tuloy, basta, alam mo lang, kuha lang ng kuha ng pagkain. Kaya dapat matrain po tayo. Lahat kasi kami, i-train po talaga kami sa lahat ng, sa pagdating doon sa aming pag-aaral about development, pati yung pananamit, lahat po. Kasi bakit? To give glory. Kasi halimbawa, pupunta ka sa church, maging sa pagpunta natin sa church, hindi po pwede po na, pwede na itong damit kong susuotin kong ito. Sa tingin mo, nakaka-glorify ka agad yung basta pwede na lang. Di ba? Hindi naman masama yung sinusuot mo na yan. Pero dapat po, sabi nga, ibigay po natin maging sa ating pananamit, yung best sa Panginoon. Kita mo, pag in-invite ka nga sa isang kumpanya o sa Malacanang, siguradong susuotin mo yung pinakamaganda mong damit. Bakit? Kasi para namang hindi ka hiya doon sa kakaharapin mo. How much more our God? Hindi ba tayo nahiya sa Panginoon? Na siyang pinakamataas na Diyos sa lahat na kinikilala natin na dapat ibigay natin po yung best sa Kanya. Amen? Sabi nga, hindi lang best, excellent ang ating ibibigay. Kaya nga po dun sa message na ating pinag-aaralan, i-consider po natin yung tinatawag na impression. Ano ba impression natin dun sa ating pinag-aaralan? Kilalanin po natin paano natin kinikilala ito, yung ating pinag-aaralan. Di ba pinakita po rito yung, sinasabi po rito yung, do it all for the glory. Do it. Di ba? In the word do it po, di ba? Napaka yung salita pong do it, pag sinabi po yon, talagang gagawin mo. Amen? Kasi marami sa atin pag sinabing, gawin mo yan, saka na lang. Di ba? Gawin mo yan, kasi parang laging hesitate gawin yung mga bagay. Samantalang lalo na sa Panginoon, huwag ka pong magdalawang isip gawin. Amen? Dapat pag sinabi sa iyo, gawin mo yan, gawin mo na kagad yan para sa Panginoon. Kasi sabi nga, do it, gawin mo na kagad. Yung tinatawag po kasi na yung pinag-aralan natin, yung talagang pagkilala sa lahat ng bagay, tungkol sa lahat. And which first impression were among the most important, yung most important po, yan po yung pinakita sa ano, yan po yung pinaka-impression lalo po sa loob ng church. Yan po yung setting ng church. Yan po ba ang setting ng church natin? Diba? The first impression, dun sa pinakita po yung tinatawag na excellence. Pag sinabing excellence po, yung mahusay. Mahusay po ba nating nagagampanan yung ating ministry? Sino rito may mga ministry? Nagagampanan po ba natin lahat yung ministry natin ng mahusay? Lakas nun mukhang talagang ginampanan. Diba? Yung pinakamahusay, ibig sabihin, pag sinabing mahusay, lalo na po sa oras, number 1 po, ang mga Kristiyano pagdating sa oras, bagsak. Kaya nga po minsan yung practice, pag sinabi ang practice is 5 o'clock, nagiging 6 o'clock. Bakit? Kasi wala pa yung drummer. Wala pa kung minsan yung worship leader. Diba? Ibig sabihin, hindi talaga maibigay yung pinaka mahusay, yung excellence talaga o yung the best. Kasi pag the best po, dapat kung ano yung pinag-uusapan sa ministry, gagawin po yon. Amen? Hindi po dapat po, kasi kasi wala pa si ano. Kaya alam nyo pag ganon, lagi lahat late. Bakit? Wala pa naman si ano niyan. Alam pa naman ang mindset ng mga tao. Pag iisipin lagi, wala pa si ano yun kasi late naman lagi. Kaya anong gagawin ng isa? Magpapalate na rin. Kaya hanggang sa dumating, puro tuloy, late. Kaya dapat po natin, sabi nga, the first impression po natin, una nga po sa ating ministry, nagagawan po natin yung ating tinatay, yung ating attitude. Kumusta po yung ating attitude po pag sa loob as a Christian? Nakikita po ba sa ating buhay si Kristo? Dapat po nakikita po yan. Yung ating po tinatawag po sa ating buhay po, lahat po dapat makita yung ating worship, yung paano tayo sumamba, pati ating evangelism, lahat po, yung discipleship, yung preaching, lahat po to ay dapat ay best po natin binibigay. Amen? Hindi lang basta-basta kasi marami, pwede na to, pwede na yan. Kaya nakaka-bless po. Kaya minsan alam niyo po nahihiwagaan ako minsan. Minsan parang nagtataka ka minsan, bakit kapag, katulad pag ibang kapag anniversary, bakit
yung anniversary siya yung Sunday service po na regular, magkaiba po ba? Naging iba lang naman doon dahil nagkaroon ng anniversary. Pero pag anniversary, grabe yung preparation. Gusto mo talagang ibigay lahat yung best. Bakit? Kasi marami tayong guest. Kaya pala ginawa yung best dahil maraming guest. Di ba? Darating si ganitong galing sa ganito. Yung hindi ko nakasama, darating, di ba? Kaya yung preparation, di ba? 1 month pa lang, nagpe-prepare na para sa anniversary. Ang layo pa ng preparation, pero pag yung Sunday service, kaya kung minsan, 1 week, yung minsan lalo mga worship leader, musician, saka ka palang nagbibigay ng mga kanta o kaya yung practices para hindi talagang ganun kabis yung binibigay. Pero bakit pag anniversary? Tandaan po natin, ang Diyos yung anniversary, ang Diyos ng regular Sunday is the same lang po. Amen? Dapat po, the same pa rin po yung ginagawa natin pag-prepare. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Dapat the same preparation din po. Biro mo po ang ating preparation, napakaganda. Diba? Pero po, dapat po, lahat po yung gagawin natin para po sa kaluwalhatian. Sabi nga, lahat po na yan, yung preaching, in singing, everything else we do. Sabi nga, in everything else we do, no matter it is, do it for the glory of God. Diba? Yung po ang kailangan na po natin. Do it for the glory of God. Kaya nga po sa mga church po, pinaka-importante po sa atin, na magkaroon po tayo sa loob ng church po talagang meron kang naka-set up na po kasi sa loob ng church. Diba? Sabi nga dyan, to reach the lost, yun ang unang mga ginagawa. Diba? To win them to Christ, to teach and to train them, and to get them involved in ministry. Diba? Ibig sabihin, may sequence. Meron po talagang nakaayusan sa loob ng church. Kasi nga po, kaya nabibless din ako, katulad sa G12, care group, talagang narinig ko po yan, nakita ko po, maayos. Maayos po ang kanilang setup sa loob ng church. Kasi po, nasusunod po nila yung tinatawag na i-reach mo talaga, abutin mo talaga muna yung mga kaluluwa. Kaya meron minsan mga church, minsan naranasan po namin yun na, lalo po yung maliliit na church at kulang sa workers, na pag may dumating sa loob ng church, kahit hindi siya ganun katami, 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, at biglang humawak ng gitara, ay marunong ka pala tumugtog. Pwede ka na, salang ka na sa linggo. Parang ganun kagad dahil nga sa kakulangan. Samantala, hindi nasunod tuloy yung tinatawag na dapat po ay, siya po ba ay nawi mo na kay Christ? Siya po ba ay naturuan na? Kaya alam niyo mo ang tendency noon, pag napagod yon, mawawala yun sa church. Mawawala po yun. Bakit? Hindi po kasi siya tumaan sa tamang setup o setting ng church. Kaya nga, di ba, yung hindi po siya na turuan. Kailangan teach them. Kaya nga, kasi yung tinatawag yung Great Commission minsan, nagiging go and make, imbis na go and make disciple, ang nangyayari sa ibang church, go and make convert. Kinumbert kagad. Di ba? Biglang na-born again kagad. Tapos hindi po muna siya dinisciple. Dapat po ay i-disciple, turuan, i-consolidate talaga. Papasok siya sa tinatawag na consolidation. Diba? Amen po ba? Turuan. Sabi nga doon, diba? Go and make disciples. Teach them. Diba? Turuan po talaga. Teach them and train. Kailangan po talaga i-train po natin yung mga bagong pumapasok. At pag tumagal po yan, anuman ang mangyari sa loob ng church, anuman po ang mga pinagdaraanan ng church, hindi po mawawala yan. Amen? Magpapatuloy at magpapatuloy po yan sa church for the glory of God. Amen? Dahil alam niya kung bakit siya nandoon. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Lagi po yun ang nasa isip niya. Kaya lahat po ng gagawin po dapat ay gawin po dapat ng maayos yung setup po. Kaya marami po sa church, sabi nga po, pagdating po sa ganyang mga bagay, karaniwan po ay nabibigo sa gawaing yan. Marami pong church na failure pagdating sa ganyan. Especially po yung maliliit po talaga na church. Kaya kailangan daw po natin gawin ay turuan po sila. Una-una, lagi kong sinasabi sa church, pag sa church, sa araw na ito, nandito po tayo para makinig ng salita, not to inform us, but to transform. Magkaroon po ng transformation ang tao. Once na pumasok ang isang tao sa loob ng church, dapat po matransform. Amen? Mabago ang buhay. Nakukuha po ba natin? Nandiyan po ba tayo?
Dapat nababago ang buhay ng isang taong pumapasok sa loob ng church. Pagpasok niya kung ano man siyang meron siya, paglabas nun, dapat po mabago. I-train po, dumaan po sa tamang training ang isang tao o isang papasok sa loob ng church. Kaya pag-aralan po natin sa umagang ito, yung mga tanong na kung dapat natin mga katanungan, a few reason why matters that we be a charge of excellence. Ano po ba yung mga dapat gawin natin na yon? Na tinatawag, ano po mga dahilan? Bakit ito mahalaga? Bakit po mahalaga yung tinatawag na best? O yung excellence? Bakit mahalaga yung paggagawin natin? Mahusay. Bakit dapat natin gawin na mahusay? Bakit dapat natin gawin yung pinakamahusay sa loob ng ministry? Sabi nga po, because, number one, because the glory of God is at stake. Ano po ibig sabihin stake? Hindi po porke pagkain ang pinag-uusapan natin nasa steakhouse tayo pinag-uusapan. Hindi po steakhouse. Steak, ibig sabihin po, sa Tagalog po, ito yung nakataya. Ibig sabihin, nakataya. Ibig sabihin, parang ano po yan sample lang po natin. Bawa, kailangan mong pagbutihan sa isang tao, kailangan mong pagbutihan ang ginagawa mo dahil nakataya dyan ang karangalan ko. Parang ganun po yan. Amen? Nakukuha po natin. Nakataya parang nakasalalay. Parang ganon. Ang nakataya dyan, ang nakasalalay dyan, ay yung karangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Yung karangalan niya. Di ba? Yung kanyang pagka-Diyos ang nakataya dyan. Kaya sabi kayo sinabi dun sa ating pinag-aaralan, dun sa verse, whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of the church. Tama ba yon? Amen. So, sabihin, di ba? Kung alam na, parang mali yun, pastor. Alam nyo, mukhang may tulog. Diba? Kailangan po, pag inintindi po natin, mali. Mali. Di ba? Pamali po. Di ba? Ginagawa po daw, whatever you do, hindi po natin ginagawa to for the glory of church. Kundi sabi nga, of course, the verse po natin binasa, na sinasabi po ron, those things po, sinabi po sa atin na verse na binasa po, hindi, of course, the verse doesn't say any of those things. I say that everything we do must be done with excellence for the glory of God. Amen? Gagawin mo po yan for the glory of God, hindi po para sa church. Amen? Wag po natin gawin, kasi kung minsan gagawa tayo, kasi sinabi ni pastor, di ba? Kailangan galingan ko ito, kasi andyan si pastor, o kaya andyan yung leaders ko, andyan yung aking mentor, andyan yung aking, di ba? Kailangan hindi po. Gawin po natin yan for the glory of God. Lagi po natin titingnan, ang lahat ng ating ginagawa po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Para sa karangal. Pag ikaw po ba na kahit saan tayo pumunta, pag nasa trabaho ko po ba, nag-glorify po ba si God sa buhay mo? Sabi nga, di ba? Do it all. Ibig sabihin, lahat po ng ating gagawin, maging nasa trabaho ka man, nasa bahay ka man, nasa eskwelahan ka man, mga estudyante, saan ka man naroong lugar, dapat po gawin mo yan. Kasi minsan sa trabaho, nag-glorify po kaya tayo sa trabaho. Yung mga nagtatrabaho dito, pag nasa kumpanya po kaya tayo, paano nag-glorify si God pag nasa kumpanya ka? Baka naman wala pang 8 hours, lumalabas ka na. Buti na lang, di na uso yung punch ngayon ng ganyan. Di ba? Ano na ngayon Di ba? Nawala yun. Dati naalala ko, minsan, malilate ako. Paki-punch mo na lang Tama ba yun? Di ba? Tapos Kristiyano ka pa, malalaman Kristiyano ka pa, ganun ang ugali mo. Makikipya, papapunch mo na lang doon sa kasama mo yung ano mo. Kaya hindi mo pwede. Di ba? Kahit dapat gawin po natin. Kaya do it all, sabi ron. Yung lahat ng gagawin po natin, gawin po natin para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga po, sinasabi nga po, but the truth is that there is no more important for us to do anything and to do it well than for the glory of God. Di ba? Or Christ. Yun po talaga, yun po ang katotohanan po. Yun po napakamahalaga sa ating buhay. Yun po ang pinakamahalaga, important for us to do anything and to do it well. Di ba? Yung mga ginagawa mong maayos, ginagawa mong mabubuti, magaganda, ang lahat ng bagay na yan po ay gagawin mo dahil sa Panginoon. Amen? Huwag po natin gawin para sa tao. Kuminsan kasi nawawala po tayo sa tinatawag po
na pagiging Kristiyano po natin. Nawawala na po tayo doon sa tinatawag na pagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa ating Diyos. Sabi nga, the quality of our work, yan, yung kalidad ng ating mga trabaho, the spirit which we serve, di ba? Yung ating effort, di ba? Yung tinatawag, yung pagsisikap ng ating mga pinaghihirapan, kasi yung ginagawa po natin, yung pinagsisikapan po natin minsan, hindi po mawawala yan dahil nga po makikita po sa atin yan yung tinatawag na reflection. Nagre-reflect po sa atin yung ginagawa po natin. Nakikita po sa ating mga buhay yan. Kung talaga bang, ito bang taong ito, Kristiyano ba talaga ito? Kasi nga po yung ginagawa natin sa ating buhay araw-araw, nagre-reflect po yan lahat. Kaya nga pinakikita po na yung paglalarawan kung ano, sinasabi, of what we think about God. Yan po yung tinatawag na talagang nakikita sa ating pong buhay at inilalarawan po yung kung ano yung iniisip natin patungkol sa Diyos. Gaano pa natin kakilala ang Diyos? Ano bang iniisip natin tungkol sa Diyos? Sino ba ang Diyos? Kaya po nagre-reflect po sa atin yan. Nakikita po sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga pag nakita ka, minsan sa labas ka ng, pag wala ka sa church, saka lang po malalaman kung tunay kang Kristiyano talaga. Kasi lalo pag nakahalubilo mo ay hindi mananampalataya. Paggising kaya natin sa umaga, nag-glorify ba si God? Yung mga nanay, baka naman nagmamarites pa rin. Diba? Dapat daw ay mag-glorify si God. Sa pamagitan na ano? Kahit nagmamarites ka, dapat minamarites mo si Lord. Amen? Amen po ba? Hindi mo imamarites mo yung kapitbahay mo. Diba? Kasi Kristiyano ka na. Kapag ikay dumayo sa isang lugar, pinakikita mo ay yung pagiging Kristiyano. Kasi diyan po pinakikita po yung paglalarawan po sa atin kung sino po ba ang Diyos sa ating buhay. Paano po natin binibigay yung ating buhay sa ating Panginoon? Paano po tayo naglilingkod sa Panginoon? Tandaan po natin, wag po natin ibigay sa Panginoon yung mga tinatawag na leftover. Yung paano yung tinatawag na leftover? Ito po minsan binibigay na lang natin sa Panginoon yung mga tira-tirang oras. Ilang oras po bang binigay sa atin ng Panginoon? 24 hours? Sa 24 oras. Alam niyo po ba, sabi nga po, kung ikaw daw po ay nagtatites ng 10% sa Panginoon, dapat daw mag-tites ka rin ng oras sa Panginoon. Ilang oras ang 10% sa 24 hours? Di 2 hours and 40 minutes. Sino ang nagagawang magbigay ng 2 hours and 40 minutes kay God? Pero mo kung 2 hours 40 minutes, ang dami pang matitira pa rin sa iyo. Sa 24 hours, di meron ka pang ilang oras. Nakukuha po natin, may ilang oras ka pa para sa Panginoon. Huwag po tayo magbimisan kasi dapat po maglaan ka lagi ng oras. Halimbawa, kung ang pasok mo sa umaga is 7 o'clock, huwag ka pong gumising ng 6 o'clock. Kasi ang nangyayari kung minsan, kapag nagising ka ng 6 o'clock, makakapanalangin ka pa kaya, o pwede rin. Panginoon, salamat po sa araw nito. Salamat po, in Jesus' name, takbo na. Di ba? Ligo na kagad, nakalimot. Dapat maglaan ka lagi ng oras. Di ba? Kaya lagi kong tinuturo sa church, spend your time. Mag-spend ka, maglaan ka ng oras. Halimbawa, kung pasok mo 7 o'clock, dapat 5 o'clock, 4 o'clock magising ka na at yun ay para sa Panginoon. Ibigay mo yung isang oras para sa Panginoon. O kaya 2 hours para sa Panginoon. Dapat mananalangin ka na, magdi-devotion ka na, para po hindi ka nagmamadali. Kasi nga minsan ang binibigay po natin sa Panginoon, yung tira-tirang oras na lang natin. Ganon din sa gabi. Dapat bago ka matulog, mahaba pa yung oras na ibigay mo rin sa Panginoon. Kasi alam mo, ang nangyayari, distraction ngayon, cellphone. Sino rito, napakabang oras nagsi-cellphone? Alam nyo po, pag nagbukas ka ng YouTube, sabi mo ba, pastor, ano naman to eh. Andito kasi po yung Bible. Nasa cellphone yung Bible ko po. Ganon. Kaya pag nag-ring, yari. O kaya pag may tumunog, nag-message, o kaya makikita mo, pag nakalabit mo yung Facebook, tuloy-tuloy na yon. Hindi mo na malayan, 1 oras ka na pala nagpe-Facebook. 1 oras ka na pala nag-YouTube. Di ba? Hindi mo na mamalayan yon. Kaya maya-maya, sa gabi, antok ka na. Kaya pag nanalangin ka, Lord, salamat po. Ganun na lang. Wala ka. Asan yung binigay mong oras dapat sa Panginoon?
Dapat lagi ka maglaan ng oras sa Panginoon. Huwag po nating magbigay tayo ng parang tira-tira lang, minsan tira-tirang lakas. Diba? Kasi nga pagod ka na sa katatrabaho buong araw. Hindi naman sinabi ng Panginoon huwag ka magtrabaho. Sinabi ng Panginoon, magbigay ka rin sa Kanya ng sapat na oras. Kahit ang Panginoon po natin, pagkatapos niya magtrabaho, pagkatapos niya pong i-create ang ating mundo, anong ginawa niya po? Nagpahinga siya after 6 days, di ba? Pag 7 days, nagpahinga po siya. Pero hindi po sinabi dong napagod si Lord. Kaya siya nagpahinga. Di ba? Pagdating ng 7 days po, nagpahinga siya. Pero sa iba, marami sa atin, minsan, pagdating ng 7 araw, nagpahinga talaga. Hindi na nagsimba. Kasi pastor, pagod ako buong araw, buong isang linggo. Di ba? Kaya ang kailangan ko magpahinga ngayong ikapitong araw. Tingnan po natin, di ba? Ang binigay sa atin ng Panginoon, isang araw lang. Ang bait nga ni Lord, amen? Biro mo sa 7 araw, isang araw lang sa Kanya. Kung hiningi niya 3 araw, sobra ka na, Lord, ha? Baka sabihin mo pa kay Lord, isang araw, di ba? Tingnan niyo po ang ating kalendaryo. Saan nagsimula? Sunday, di ba? Walang kalendaryo, Monday. Baka may Monday na kalendaryo siya nagsimula. Kaya unang araw ng linggo ay Sunday talaga. Kaya yung unang araw na yan yung araw na ibinigay sa atin ng Panginoon para siya ay papurihan, sambahin natin. Pupunta po tayo sa church. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun po yung araw sa Panginoon. Huwag po natin kaligtaan yung araw. Sabi nga, di ba, sa Hebrew 10:25, huwag natin kaligtaan yung araw ng pagtitipon. Kailan ko minsan hindi mo na ako pupunta na kasi meron akong aatin ng ganito, kasi meron nga yung, di ba, marami tayong kuminsan na excuses sa buhay. Kami mag-asawa, kami ng pamilya ko, pag araw ng Sabado tsaka Linggo, huwag mo kaming i-invite sa mga kasal, libing, kung ano man yung mga birthday, basta hindi related sa church, hindi mo kami mapapapunta. Kaya mula noon, walang nag-invite sa amin. kahit ibang araw. Hindi, pag ibang araw po pwede. Basta laging sinabi na namin sa kanila yon. Basta po araw ng Sabado tsaka Linggo, nakalaan na po namin sa Panginoon yon. Amen? Sabado pa lang nasa church na kami. Nandun na kami sa church, doon na kami natutulog. Para pag ang Linggo, maaga pa nandun. Diba? Ibig sabihin, hindi ka pagod, nakaprepare na lagi. Kasi yun po talagang routine ng ating buhay. At lahat naman yung ginagawa namin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, dapat po natin, yun ang gawin po natin. Sabi nga po, sa ating pong paglilingkod po talaga sa Panginoon, ibigay po natin lagi sa Kanya yung best natin. Huwag po yung ibibigay natin sa Panginoon, yung parang tira-tira na lang. Sabi nga, excellent is yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, God is the God of glory and majesty. Kita niyo po, bakit natin ginagawang paglingkuran ng Panginoon? Dahil daw siya daw ay the God is the God of glory and majesty. Pero niyo po, pag sinabing majesty, siya ay kataas-taasan, kamahalan. Kita mo, di ba? Pag manonood ka ng mga palabas, oh, majesty. Grabe, niluluhuran talaga nila, ginagalang. Ibig sabihin, ginagalang po talaga natin ang Diyos. Amen? Ipakita po natin, paano natin may papakita sa ating Diyos yung ating paggalang. Pinakikita po ba natin yon? Kasi ang Diyos po siya daw ay majesty, siya daw yung tinatawag, and beauty and honor. Na-honor po natin, Panginoon, napaparangalan po ba ang Diyos natin? Nagagawa po ba natin to sa ating buhay na paparangalan ang Diyos lagi? Dapat sabi kaya sinabi na, in everything, in all you do, di ba? Gawin mo yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Honor and excellence and everything we do. Everything we say, everything way that treat other people reflect our recognition on the fact. Nakikita niyo po, maging daw po everything we say sa pagsasalita. Paano ba tayo the way na magsalita? Baka naman magsalita pa tayo, salitang kanto pa rin. Salitang ano pa rin tayo, hindi Kristiyano. Nawawala kaya minsan tayo nasusukat ang ating pagiging Kristiyano pag ang kaharap natin ay hindi Kristiyano. The way you speak, the way you act. Paano ka kumilos? Paano ka magsalita ang isang Kristiyano? Alam niyo kapag isang Kristiyano, nalalaman ka lagi na kay Kristiyano. Kapag nagsalita ka, uy, Kristiyano yan ha.
Tapos kaya makikita yung attitude mo, uy, ang bait mo naman, siguro born again ka. Hindi, mabait lang ako. Huwag mo na idamay pagiging born again ka. May isang ginagawa. Di ba? Kristiyano, ipakita po natin na sa pamamagitan mo, kasi doon po tayo nare-recognize po yung ating pagiging, yung nabibigyan po natin, nare-recognize po na ito po ay nakikilala sa ating buhay ng ating Diyos, ay Diyos na kantaas-taasan, ay Diyos na talagang He is to honor God, talagang mabigay. Ibigay po natin yung the best sa Kanya, sa ating paglilingkod, sa ating buhay. Give our best. Amen? Napakaganda po ng ating, sabi nga minsan parang ang hirap. Diba? Mahirap po talaga kung hindi mo po iisipin na ang binibigyan mo nito ang Diyos. Dahil kung hindi mo iisipin na para to sa Diyos, mahirap gawin. Yung maglingkod ng the best para sa Panginoon. Pangalawa, sabi nga, because excellence has an inspiring effect. Kita niyo po, kapag po daw tayo binibigay po natin pinakamahusay o pinaka-excellence natin ginagawa, ano nangyayari po? Nagkakaroon po ng magandang epekto. Amen? Kasiglahan, kasiyahan. Nakikita niyo pa, parang sa loob ng church, di ba? Pag nakikita mo yung mga member mo, ay grabe, talagang grabe sila maglingkod. Grabe. Halimbawa ako, pastor, nakikita ko, yung nai-inspire ako sa kanila. Natutuwa ako sa ginagawa nila. Nararamdaman ba natin yon? Diba? Pag nakikita mo yung kasama mo sa cell group, grabe, ang sipag naman niya, nakaka-inspired naman siya. Pag sinabi kasing inspiring, talagang nai-encourage ka sa taong yan. Amen? Nakaka-encourage naman siya. Para bang yung mga ginagawa niya gusto mong gayahin. Kasi nagkakaroon ng effect sa buhay mo. Amen? Dapat po ganun po nakakahawa. Nakakahawa. Nahahawa po ba tayo sa ibang mga kapatiran ng gumagawa ng ganon? Dapat po inspiring po. Sabi nga, think about your ministry, about your attitude, about your relationship with others. Nakaka-inspire po ba ikaw sa ministry? Hello? Yung mga nasa ministry, nai-inspire po ba yung mga kasama nyo sa'yo, naiinis sa'yo? Ito mo, lagi namang late kasi. Kaya tuloy na, lagi kasing late eh. Kaya tuloy yung gawain natin sa, di ba? Diba? Dapat nakaka-inspire tayo dun sa mga kasama natin. Dapat natutuwa sila, nakaka-encourage tayo dun sa mga kasama natin sa loob ng ministry. Nakaka-inspire po ba iba rito? Sino nasa ministry? Nagagawa po ba natin ma-inspire iba sa atin? Diba? Kasi sabi nga, maliit o malaking bagay ang ginagawa natin sa ministry, malaking epekto po ito. Malaking impact po ito. Amen? Kasi nakaka-encourage ka ng iba. Ang sarap naman sumama sa ministry niyan. Ang sasaya nila. Dahil para bang silang walang problema, nakaka-inspire, nakaka-encourage sila. Di ba? Amen, nakukuha po natin yon na dapat ma-encourage po tayo. Kasi kita niyo po, napakalaki po ng epekto kapag palang isang ginagawa natin ay maayos. Kapag ginagawa natin, parang po sa isang pamilya rin, sa tahanan. Amen? Kapag maayos ang pamilya mo, anong magiging epekto? Masaya. Amen? Masaya yung pamilya. Nakikita mo hindi nag-aaway-away, nagkakasundo, masaya. Ganon din sa loob ng church. Di ba? Nakaka-encourage tayo, lalo na dyan sa mga tao na hindi pa mananampalataya. Sila po ay nai-inspire sa atin. Ano bang meron dyan sa church nyo? Merong kainan lagi. Ang saya naman, may kainan lagi sa church nyo. Di ba? Kasi nai-inspire sila, nakikita nila, pag nandun tayo, yung ating relationship, yung ating pinakikita natin yung pagiging, kahit hindi makita sa ating pagiging Kristiyano, minsan nakikita sa atin yung samahan natin, napakaganda, napakasaya. Kaya po marami pong nai-inspire sa atin. Kaya paano mo nga i-demonstrate yan sa iyong buhay, yung salitang excellence? Paano po kaya natin mai-demonstrate? Yung sinasabi, may papakita natin kahusayan, yung mga bagay na yan. Kailangan po ma-demonstrate po natin, makita po sa ating mga buhay. Bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos, paano po natin maipapakita para po yung mga taong yan ay ma-inspire po sa atin. Kasi dapat po nagkakaroon po ng magandang epekto yung ating ginagawa po. Sabi nga, doon sa ating paglilingkod, dapat, sabi nga po sa verse 17, Colossians chapter 3, verse 17, at anumang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin yung lahat sa pangalan ng
Panginoong Jesus at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kita niyo po ano sabi ron? Ano man ang ating ginagawa, gawin daw natin ito. Di ba? Gawin ninyo maging sa salita o sa gawa. Di ba? Gawin natin lahat sa pangalan ng ating Panginoong. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa po natin, hindi para sa ating sarili. Dahil sinabi nga po sa verse 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaang. Diba? Magaang sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Amen? Nakukuha po natin, kasi kung ang ginagawa po nating paglilingkod ay para sa Diyos, hindi ka po mapapagod. Amen? Kasi kung minsan kaya tayo napapagod, kasi yung ginagawa natin para sa tao, ano ba yan? Utos ng utos yung leader ko. Diba? Ang dami namang pinaggagawa. Alam mo, kasi kaya ka napapagod, doon ka nakatingin sa leader mo, doon sa pinaggagawa niya. Amen? Dapat gawin mo to, gagawin ko to para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kasi kaya ako nandito sa loob ng church, yung pinagagawa sa akin, para sa Panginoon ito. Kahit nasa trabaho ka po, bakit natapagod ka sa loob ng trabaho pag nagtatrabaho ka? Kasi iniisip mo, ginagawa mo yan sa boss mo. Gawin mo yan para sa Panginoon. Hindi ka mapapagod. At hindi ka mandaraya ng oras kapag nasa loob ka ng trabaho. Maging sa eskwelahan, mga estudyante, gawin mo yan sa Panginoon. Huwag mong gawin yan dahil inutos ng teacher mo. Huwag mong gawin yan kapag nag-e-exam ka para mag-glorify si God, huwag kang mangopya. Mag-aral ka. Mananalangin ka, Lord, turuan mo naman ako sa aking exam. Sabihin sa'yo ni Lord, nag-aral ka ba? Hindi po, Lord. Ano ituturo ko sa iyo? Di ba? Gagabay lang ako, hindi akong sasagot ng test paper mo. Di ba? Binigay mo naman kay Lord yung trabaho na hindi para sa Kanya. Tandaan po natin, sabi nga po ron, na ang lahat ng ating gagawin po, para po maging excellence po, sabi about a spirit of excellence, about doing all for the glory of God. Dapat yung gagabayan po tayo ng banal na espiritu sa lahat ng ating gagawin. Kaya nga lahat ng ating gagawin, napapaayos, napapaganda dahil ginagawa po natin to na hindi para sa tao. Amen? Kaya tingnan, pag gumawa ka para sa Diyos, para ang ganggang lahat ng ginagawa mo, parang walang kahirap-hirap na kahit na sa loob ng tiyan, katulad ngayong anniversary. Kasi ako naranasan ko yung anniversary niya, yung puyat, pagod, grabe. Lalo pag yung anniversary namin dati, lalo nasa Bagbag kami dati, kahit nasa Cardona ako, na-experience ko, ang anniversary gagawin sa labas, hahakutin mo yung mga speaker, mga upuan, tapos kayo pa magde-decorate, doon tutulong sa decorate, lahat gagawin nyo. Tapos, minsan kami pang worship leader, kaya pagdating yung pag-worship leader ka na, maos ka na, dahil sa puyat ka pa, tapos ito pang pinakamahirap, yung pag-uwi na, sino ang maiiwan? Kami na naman, di ba? Kami na naman ang may iwan. Kaya pag naiwan kami na naman ang magbabalik sa church, di ba? Pero ang lahat na yun po, hindi namin nararamdaman yung pagod. Bakit? Ginawa namin yon para sa Panginoon. Amen? Kasi kung sa tao mo gagawin yon, grabing pagod, grabe po talaga. Hindi naman tayo bato para hindi mapagod. Pero anong pagkatapos, sarap, nakaraos din yung ating anniversary, di ba? Di ba? Para yung isang taong ginawa nyo, grabe, blessing dahil natapos na naman yung buong isang taon at nakaraos na naman yung anniversary. Hindi po dahil kaya nga po ang nararanasan po natin ay hindi po tayo napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, huwag po tayo mapagod sa paglilingkod. Ang ating pagpapagal ay hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Amen? Kaya nga po, i-bless tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya po nagiging magaang ang lahat ng ginagawa natin dahil ginagawa natin hindi sa tao, kundi ginagawa natin ating paglilingkod para sa Panginoon. Kaya lahat po ng ginagawa natin, amen? Saan anuman po ginagawa mo, sa loob ng church, sa trabaho, sa bahay, sa labas ng bahay, lahat po tayo, gawin po natin para sa Panginoon. At hindi po tayo makakaranas ng pagod, hirap, o anuman. Kasi, at yung ginagawa po natin, nagiging mahusay. Amen? Talagang excellent. Sabi nga, naranasan ko dati sa trabaho namin, kasi nagtrabaho ko dati sa fabrication, sabi nung
pag may umu-order sa amin, gumagawa kami ng sample. Sabi ng boss ko, yung sample na yan, pag gumawa kayo ng sample, ipapakita nyo sa customer, dapat yung pinaka maganda at mahusay na ginawa nyo. Dahil doon pa lang sa example, doon pa lang sa ipapakita natin sa customer, may encourage na yung nagpapagawa sa atin. Kaya sabi ng boss namin, gawin nyo kahit example lang, kahit sample lang yan, gawin nyo yung pinakamahusay. Para pagdating doon sa actual, mas lalong mahusay ang paggawa. Bakit? Kasi nasanay po tayo sa paggawa ng mahusay. Amen? Sa paggawa ng mabuti. Kaya lahat po ng ginagawa natin, maayos. Amen? Kaya kahit saan tayo dalhin, maayos. Kaya kahit nasa bahay ka, ang ayos naman ng taong ito. Kahit nasa trabaho ka, ang ayos naman ng taong ito. Ang husay naman ito magtrabaho. Hindi tayo napipintasan. Amen? Lalo po tayong mga Kristiyano. Amen? Tayo mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, kuminsan napipintasan tayo eh. Kasi lalo pag nakasama natin, mga unbeliever, aware tayo. One time doon kami sa isang service namin, sa sakyan. Nagbiro lang ako, sabi ng isang hindi Kristiyano, yan ba ang mga Kristiyano? Yan ba ang tinuturo ng mga pastor nyo? Para bang ang tingin kasi nila sa atin ay napaka-banal. Napakabait. Hindi tayo pwedeng magbiro. Yun ang tingin nila sa atin. Kaya tuloy kuminsan, pag tayo po ay nakapagsalita lang, kaya sinabi nga doon sa pinag-aralan, yung paano tayo magsalita, the way you speak. Kaya aware po tayo, maging maingat po tayo. Lalo na po kung ang mga makakasama po natin ay hindi mananampalataya. Okay lang kung tayo mananampalataya, nagbibiroan tayo, nagkakaintindihan tayo ng lengguwahe natin. Pero pag nakahalo ka na doon sa mga unbeliever, yung minsan, doon tayong mag-ingat. Kasi minsan, natitisod po sila. Diba? Kaya nga po, dapat po ay gawin po natin lagi pinakamahusay, para ma-inspire po yung tao sa atin. Ma-inspire po yung ibang manggagawa na sila rin po ay makasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nakikita po nila, ang sarap pala maglingkod sa Panginoon. Kasi bakit nakikita ko si pastor, nakikita ko si brother na ganito, nakikita ko si sister na ganito. Grabe yung kanilang ginagawa at grabe ang kanilang samahan. Kasi dapat po maging encouragement po tayo sa iba. Kaya ang nangyayari, ang napakalaki ng epekto. Amen? Nagkakaroon po ng effect. Ang ganda ng resulta doon sa ginagawa nating excellence and best para sa Panginoon. Amen? And then yung pangatlo, sabi nga po ron, the pursuit of excellence. Ginagawa po ba natin to pag sinabi pursuit of excellence, yung paghahangad ng kahusayan o kagalingan? Nagagawa po ba natin to? Hinahangad po ba talaga? Dinideserve po ba natin talaga? Na gumawa talaga ng mahusay na gawain? Yung excellence, yung best? Kasi minsan, pwede na yan. Okay yan tayo kuminsan. Tama na yan. Minsan, lalo pag yung sa praktisan, lalo pag pagod na, pwede na yan, isang pasada lang, Diba? Total naman. Diba? Alam niyo kung pag yung praktisan pa lang at palpak yung praktisan, pagdating sa actual, pakpak din yun. Hindi rin magiging maayos. Sabi nga, lagi kong sinasabi na that is all the practice. Sabi ko, lagi sinasabi sa music ministry namin na kahit yan i-practice lang, gawin nyo yan ng mahayos. Gawin nyo yan ng mahusay. Bakit? Ang ginagawa nyo yung practice na yan para sa Panginoon yan. Na kahit yan ay practice, si Lord pa rin ang pinapupurihay nyo. Hindi nyo gagawin yung practice na yan dahil para ngayon ay makatapos kayo ng practice para gagawin nyo bukas sa araw ng pagsamba. Hindi po. Kahit practice pa lang, gawin nyo na lang maayos. Amen? Maayos na maayos, kaya dapat hinahangad lagi, dinidesire na ang lahat po natin ginagawa ay yung merong kaayusan. Sabi nga, the pursuit of excellence is a direction, not a destination. Kita mo na kukuha po natin, yung tinatawag na pursuit of excellence, hindi daw po isang destination, kundi direction. Amen? Tinatama niya ang direksyon ng ating buhay. Sino pa rin gusto ng magandang buhay? Gusto ba natin magandang buhay? Hangarin po natin yung maayos nating paglilingkod sa Diyos. Give your best sa paglilingkod sa Panginoon. Ibigay mo ang best mo kung ikay nagtatrabaho dyan. Ibigay mo ang best mo kung nag-aaral ka dyan. Ibigay mo yung pinakamahusay na dapat mong gawin. Hinahangad po yan. Hinahangad. Dinidesire po natin yan.
Direction. Sabi nga, di ba, babasahin po natin Proverbs chapter 3, 5, and 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and shall direct your path. Di ba? Kanino po natin ipagkakatiwala? Sa Diyos. Amen? Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Minsan kasi lagi tayo, kaya ko naman to eh. You know, pag may problema tayo, maliit na problema, kaya ko tong problema na ito. Kaya ko tong masolve. Pero pag lumaki na yung problema, kaya mo na to, Lord. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, sa simula pa lang, ipagkatiwala na natin sa Diyos. Amen? Trust in the Lord. Sabi ron. Sabi, with all your heart, acknowledge Him. Dapat sa problema natin, kung ano man pinagdaraanan natin sa buhay, isama mo ang Panginoon. Amen? Huwag po namin sa hinihiwalay natin sa buhay natin si God. Dapat lagi po natin kasama ang Panginoon, anuman ang ating ginagawa. Para maging mahusay, excellence, and best ang ating ginagawa kapag kasama po natin ang Panginoon. Amen? Pag kasama mo ang Panginoon, hindi ka po masisira ang iyong mga ginagawa. Bakit? Kasi si Lord ang kasama mo sa iyong ginagawa. Sabi nga po, di ba? At itatama niya ang direksyon ng iyong buhay. Tingnan po yung buhay natin ngayon. Sino rin ang buhay ay parang wala sa direksyon. Kasama mo ba si Lord? Pag hindi mo kasama si Lord, hindi talaga maganda ang direksyon ng buhay mo. Pero pag kasama po natin ang Panginoon, ang direksyon ng buhay natin ay napapaganda. Inaayos niya po yung direksyon ng buhay natin. Sa bawat hakbang ng buhay natin, sa bawat step ng buhay natin, lagi pong tama. Amen? Tingnan niyo po yung, di ba, yung biron sa, yung salita ng Panginoon na, Thy word, the lamp unto my feet, di ba? The light unto my path. Di ba? Anong sinasabi yon? Yung lamp is ilaw po yun. Amen? Pero yung light, ilaw din yun. Liwanag nga eh. Di ba? Sinasabi ron, Thy word, the lamp unto my feet. Pag sinabing lamp, ilaw po yun. Diba? Sino nakita ng lamp? Dito sa probinsya, marami itong lamp, di ba? Kapag yung lamp ay hawak mo, halimbawa, meron kang nawala, nasa loob ka, nasa kagubatan ka, yung lamp na hawak mo, hindi niya kayang ilawan ang buong kagubatan. Alam po ba natin yon? Yung hawak mong lamp, ilaw lang yun eh. Pag hawak mo yon, hindi niya maiilawan ang buong kagubatan. Pero, anong maiilawan niya? Yung susunod mong hakbang. Amen? Nakukuha po natin? Yung susunod mong hakbang, yun ang maiilawan niya. Bakit? Para hindi ka po mawala sa direksyon ng buhay mo. Amen? Kasi naiilawan po, hindi man niya mailawan ang buo mong buhay, pero yung susunod mong hakbang ay maiilawan. Kaya nga po sinasabi lagi, hindi pinakikita ng Panginoon yung ating buong buhay. Hindi niya po pinilalarawan na kung sino ka talaga o ano yung future mo, ano yung mangyayari sa iyong buong pagkatao mo. Hindi po pinakikita ng Panginoon yon. Dahil pag pinakita ng Panginoon yon, baka umayaw ka na sa buhay mo. Oh, gani, mag-aasawa ka, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang buhay mo. Sa pag-umpisa pala ng asawa, masaya kayo. Pagdating ng mga ilang taon, hindi ka na magiging masaya. Maraming problema ang ibibigay sa iyo. Ano sasabihin ni Pastor Gani? Ayoko na mag-asawa. Ang gulo naman pala ng buhay ko. Di ba? Hindi ipapakita ng Panginoon kagad yun. Yung mga mangyayari sa buong buhay mo. Ang ipapakita ng Panginoon lagi, yung susunod ng hakbang ng iyong buhay. Kaya nga po yun ang iniilawan ng lamp. Di ba? Yun ang lamp lang na yon. Hindi niya pwedeng ilawan ang buong kagubatan, pero ang kaya niyang ilawan, yung susunod mong hakbang para yung direksyon ng ating buhay ay nasa tama. Amen? Kaya nga po lagi po natin ipakita po sa Panginoon na tayo po ay nasa tama at maayos ang ating God. Pursuit of excellence is something we must continue to do until God calls us home. Diba? Kasi nga po, yung ating ginagawang mahusay, yung paghahangad natin na magandang ginagawa natin, we must continue. Ipagpatuloy po natin. Nakukuha po natin, kung ginawa mong mabuti yan, ipagpatuloy mo po yung ginagawa mong kabutihan. Amen? Huwag ka pong titigil sa kagagawa. Tingnan niyo po si Paul. Diba? Tinatapos niya ang kanyang takbuhan. Diba? Tinapos niya talaga. Huwag pong tayong kasi tayo kasi minsan kapag nagkaroon ng problema, tumitigil. Continuous lang po tayo
sa ating paglilingkod sa Panginoon. Continuous lang po tayo. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong mapapagod. Di ba pag nagka-problema, hindi muna ako magsisimba. Hindi muna ako atin ng Bible study. Hindi muna ako sasama sa cell group. Aayusin ko muna yung mga problema ko. Minsan nadadala tayo ng mga problema natin sa buhay, kaya tuloy, imbis na magpatuloy tayo, tumitigil tayo. Dapat po, sabi nga po, the pursuit of excellence is something we must continue to do until God's call us home. Bago po tayo tawagin ng Panginoon. Diba? Sa langit. Yung tahanan natin pupuntahan. Kaya nga hindi pa tayo dinadala, tinatawag ng Panginoon dahil meron pa tayong mission dito sa lupa. Amen? May pinagagawa pa sa iyo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may pinagagawa pa sa iyo ang Panginoon. Hindi pa tapos ang pinagagawa ni Lord. Sabi mo, kaya magpatuloy ka. Kaya magpatuloy po tayo, continue lang. Kahit marami, sabi nga, kahit maraming hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayusin mo lang yan. Tatama lahat ang gagawin mo. Kaya nga po, lagi po natin, excellent means being your best. Di ba? Pagiging, yan pong pinakamahusay. Yung excellence na tinatawag means being your best. Talaga'y best. Di ba? Talaga yung pinakamahusay. Kaya yung ginagawa mo, habang tumatagal, minsan pangit. Pero habang tumatagal, patuloy mong ginagawa, nagiging maayos na po yun. Sa simula lang, wala namang simula na madali. Kahit saan ka naman pong pumunta, kahit sa trabaho, sa pag-aasawa, maging leader ka sa church, ang hirap. Paano mo i-adjust yung sarili mo? Paano mo gagawin yung bagay na to? Ang hirap naman. Ayoko nang maging pastor. Di ba? Ayoko nang maging leader. Bakit? Yung mga member ko ang kukulit. Di ba? Matitigas ang ulo. Kaya nga binigay sa'yo yan eh. Dahil dati matigas din ang ulo mo. Ngayon nararanasan mo na, di ba? Ganun lang yun. Ganti-ganti lang yan. Dati ganyan ka rin eh. O ngayon, ayan, bibigyan kita. Pero maayos mo rin yan. Diba? Dahil kasi ikaw, dati ganyan ka rin, naging maayos ka rin. Hangarin mo rin na maging maayos yan. Amen? Kaya yun po ang gagamitin ka rin. Kaya kung huwag tayong titigil, napapagod. Yung nga po eh. Kasi mahilig pa naman tayo magreklamo. Tandaan po natin, huwag po tayong tumigil. Sabi nga, excellence means being better tomorrow than your, diba? Kaysa yung ngayon. Diba? Lagi po nating isipin na yung ating pong ginagawa po ay excellent, being better tomorrow than you were yesterday. Diba? Laging gano'n kasi kung palpak ka ngayon, bukas hindi na. Gano'n lang yun eh. Hindi yung palpak ka ngayon, bukas palpak na naman. Wala na talagang, hindi na talaga naayos. Diba? Ang pangit naman buhay. Lahat po ng ginagawa natin, laging nagiging maayos po yan. Amen? Basta, i-desire mo lang, hangarin mo lang po. Lagi mo i-pursue lang lagi, i-pursue mo lagi. Gaganda rin to. Diba? Wag mo, hindi na ako makakapag-asawa. Kasi may mga dalaga. Hindi na ako makakapag-asawa. Bakit? Dati pinag-pray ko kay Lord, 25 po lang, dapat makapag-asawa na ako eh. Sabi ko nga kay Lord dati, pag nag-asawa ko Lord, at the age of 25, gusto ko Lord, pinangungunahan pa natin ng Panginoon, gusto ko po, tall, dark, and handsome. Tapos, nung inaabot na siya ng 30, Lord, di na yata ako makapag-asawa. 30 na ako, yung 25, lumagpas na. Diba? Sabihin na, 31 na, lalagpas na po ako ng kalendaryo. Sabi naman ni Lord, huwag ka mag-alala, may bingo pa. Diba? Minsan nag-aalala tayo pag lumagpas na yung mga, lalo mga babae, pag lumagpas na sa kalendaryo, iniisip nila, wala na. Diba? Huwag ka pumawala ng pag-asa. Hangarin mo pa rin. Na darating ang araw, ibibigay pa rin ng Panginoon yun. Magpatuloy ka lang. Amen? Patuloy ka lang manalangin. Huwag ka tumigil sa panalangin. Patuloy ka lang na maglingkod sa Panginoon. Lord, 30 na ako eh. Yung tall, dark, and handsome, sige, bawasan mo na. Kahit yung ano na lang po, Lord, kahit yung tall, dark na lang. Kasi yung dark naman, lagyan mo na ng glutathione, puputi rin yun eh. Alisin mo na yung handsome, kahit handsome na, pwede na yun. Diba? Palitan na natin ang handsome. Diba? Pag dumating na ng 45, tumanda na. Lord, 45 na, layo na. Sabihin mo na naman kay Lord, Lord, okay na yun. Tanggalin mo na yung tall. Kahit yung dark na lang. Pwede na yun. Basta humihinga. Diba? Pwede na. Basta mainit. Pwede na yun. Humihinga siya ka mainit. Pwede na yun, Lord. Diba? Kasi tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Sabi nga, wag daw tayo na
tumigil sa kapapangarap. 'Di ba? Wala namang bayad ang mangarap. Sige lang, mangarap ka lang ng mangarap. Darating din yung pangarap na yan. Malay mo, at the age of 80, mag-asawa ka na. Di ba? At the age of 80, nag-asawa ka. Sabi mo ko, Lord, ang sama mo naman, Lord. Ginaya mo naman ako kay Abraham tsaka kay Sarah. Kuminsan tuloy, iniisip ko kay Lord, pag binabasa ko yung Bible, grabe naman si Lord. Bibigyan din pala ng anak si Abraham, bakit hinintay pa ang 80? O 100 taon? Bakit hintay mo 100 taon bago bigyan to ng anak? Samantalang, di ba, kikita na kailangan, hindi natin kasi alam kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga, hanggat nabubuhay po tayo, may plano ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Huwag lang tayong tumigil. Amen? Kasi minsan tumitigil na tayo eh. Huwag lang titigil, magpatuloy ka lang. Huwag mo lang alisin yung pangarap mo na yan. Hangarin mo yan, makakamtan mo riyan. Amen? Kaya lagi pong ginagawa nating iniisip. Sabi, excellent means your practice with your potential. Diba? May potential pala tayo, amen? Kaya lang hindi natin napapractice, pwede ka palang worship leader. Sabi, kahit parang yerong hinihiwa, yung gaganda rin yan. Patuloy ka lang, hangarin mo lang, gaganda rin ang boses mo. Huwag kang sumuko. Sabi nga sa kanta, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Kaya huwag po tayong titigil. May potential ka. Kiktan niyo po kung titingnan niyo po si Abraham, siya po ay matanda na. Wala po siyang potential na magkaanak pa. Kung kaisipan ng tao. Wala po siyang potential. Pero anong pinangako sa kanya ng Panginoon? Maggagawin kitang father of all nation. Wow, grabe. Father of all nation. Wala nga ako kahit isang anak. Wala nga akong ampon. Tapos gagawin ng father of all nation. Di ba? Kung titingnan po natin, sa buhay ni Abraham, wala po siyang potential na magkaanak kung kaisipan ng tao. Pero dahil plano ng Diyos, nangyari. Amen? Ganon din po tayo. Pag plano ng Diyos sa buhay mo yan, gagamitin ka ng Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon, hangarin mo yan, gagamitin ka ng Panginoon, at may bibigay mo yung best mo. Amen? Amen. May bibigay mo yung best mo. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya nga tayo po ganun tumitigil. Si Abraham, hindi po siya nawala ng pag-asa. Kahit pinagtawanan na siya ni Sarah. Ako mabubuntis ako. Baog nga ako eh. Tapos matanda na. Saan kaya kukuha to ng similya? Di ba? Parang ganyan iniisip, pero wala pong imposible sa Panginoon. Kaya huwag tayong mainip. Amen? Huwag tayong magmadali. Naman si Sarah, nagmadali. Pinangakuan sila ng Panginoon na magkakaanak nga kayo next year. Anong ginawa niya? Sipingan mo na lang yung aking alipin. Nagkaanak. Alam mo yun, kapag gumawa ka ng mga bagay at hindi yan plano ng Panginoon, ikaw din ang masasaktan. Alam po ba natin yon? Ano nangyari kay Sarah? Nasaktan siya doon sa ginawa niya kay Agar. Di ba? Dahil hindi naman ang plano ng Panginoon na magkaanak siya sa isang alipin. Ang plano ng Panginoon, next year, magkakaanak ka. Maghintay ka lang sa pangako ko, ibibigay ko sa iyo yan. Pero anong ginawa ni Sarah? Nainip. Pinasipingin niya si Agar. Anong ginawa ni Agar? Lagi siyang tinutokso. Lagi siyang kung ano pinagsasabi sa kanya. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay merong dinidecide sa ating Panginoon, hingin po natin sa Panginoon. Hintayin po natin yung timetable ng Panginoon. We are to be the best we can be as we daily serve our Lord. Yun po, pinakano po natin. Yung best po natin, yung patuloy po natin paglilingkod. Kaya nga, daily serve. Wala po, ano po yan. Kailan daily, araw-araw po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod, hindi lang po yung nasa loob tayo ng church. Maging nasa loob tayo sa labas tayo ng church. Sabi nga ng iba, hindi naman po ako pastor missionary. Alam niyo po, ang missionary, hindi po yung umaakit lang sa bundok. Kung saan ka nandoong lugar, andun ang mission mo. Amen? Kung nasa pamilya mo, ikaw, nandun ang mission mo. Kung nasa trabaho mo, ikaw, andun ang mission mo. Wala sa bundok. Kasi minsan iniisip natin, sa mga missionary na lang yan, sa mga pastor lang yan, yung mga share-share, hindi po. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, nandun po ang mission po natin, na kung saan gagamitin ka po ng Panginoon. Kaya paggamit po tayo. We are called, sabi, to seek His will and purpose. Ito po ang pinakamahirap gawin minsan. We are called to seek His will. Hinanap po ba natin talaga ang kalooban ng Diyos?
Kaya alam niyo po, minsan hindi natin nabibigyan ng karangalan, kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga ginagawa. It because hindi po natin hinanap ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ng Panginoon? Talaga nandito ako sa ministering ito. O baka siniksik mo lang yung sarili mo doon. Bakit? Kasi andito po yung crush ko. Di ba? Alam mo, ang hirap po nun. Kapag yung crush mo at hindi ka rin crush, mawawala ka doon. Di ba? Kaya dapat po, Lord, this is your will. Bakit mo, Lord, ako nilagay sa kumpanyang ito? Samantalang hindi naman po ito talaga ang gusto kong kumpanya. Isik mo. Ibig sabihin, merong plano sa iyo si Lord, bakit nilagay ka doon? Amen? Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa isang lugar na hindi ka mapapakinabangan. Amen? Kaya ka nilagay ng Panginoon dyan dahil meron siyang plano sa iyo. Amen? Kaya huwag kang aalis doon. Ayoko dito kasi ang baba magpasahod. Huwag mong tingnan yung sahod. Ang tingnan mo kung paano ka i-bless ni Lord sa lugar na yan. Baka dumating ang araw dyan ka i-promote. Amen? Kasi tayo hindi natin sinisik yung will ni God. Kaya nga yung seek ye first the kingdom of God. Di ba? Ano sabi? Seek ye first. Ano ba sabi? Unahin muna natin ang Panginoon. Yung kanyang katuwiran. The righteous, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos. Sinisik mo natin ang kaharian ng Diyos. Alam niyo, minsan, pag binabasa ko yung Bible, masabi, blessed po pa ako dun sa nakapako. Ano sabi niya kay Jesus? Kapag ikaw na po ang maghari, ba? Isama niyo po ako. Huwag niyo alalahanin niyo po ako. Anong ibig sabihin? Buti pa yung nakapako, alam niya may kaharian si Jesus. Bakit? Anong sinabi niya? Kapag kayo po ay naghari. Alam ba natin may kaharian si Jesus Christ? Amen. Alam po ba natin? Palakpakan natin ang Panginoon kung alam natin. Kasi yung nakapako, alam niya na may kaharian si Jesus Christ. Kasi ang sinabi niya, kapag ikaw yung naghari, alalahanin mo ako. Biro niyo po, nakapako siya pero alam niya na itong Panginoon nakasama niya, itong nakapako sa gitna ay merong kaharian. Anong kailangan po natin? Hanapin po natin ang Diyos. Hinahanap po ba natin? Kaya sa Matthew 7:7, di ba? Seek and it will be find, di ba? Hanapin mo at ito'y matatagpuan mo. Kaya hindi mo po natatagpuan, hindi mo naman hinahanap. Tandaan po natin si Lord, hindi siya nakikipag-hide and seek sa atin. Oo, asan ka na? Hindi po nakikipagtaguan si Lord. Tandaan po natin. Si Lord po, laging naandyan. Kaya nga lagi ang panyaya niya, di ba? Come to me. Diba? Laging sinasabi, come to me. Lumapit kayo sa akin. Yung po ang panyaya niya. Kaya lang kuminsan sa atin, hindi natin hinahanap talaga si Lord. Hanapin po natin ang Panginoon. Higit sa lahat, yung kanyang kalooban. Okay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Pero mo, di ba, pag nakita mo ang Panginoon, nahanap mo ang katuwiran ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Kasi nga po nakikita mo at nabibigyan mo siya ng kaluwalhatian, nabibigyan mo siya ng karangalan, at once na ibigay po mo natin yon, anong gagawin ng Panginoon? Yung huli shall be added unto you. Amen? Sino may gusto nun? Yung huli. Di ba? Blessing yon, amen? Kaya lang iba, Lord, pwede po ba yung huli muna bago yung una? Yung shall be added bago yung seek ye first. Pwede ba yon? Hindi po pwede. Wala naman pong nagtrabaho tapos sumahod muna bago magtrabaho. Diba? Kailangan muna ay hanapin mo ang Panginoon. Katulad parang ano po yan eh. Sabi nga isang joke eh. Sabi ron, sino yung mga Ilocano rito? Yung may Ilocano, di ba? Sabi nga, diba, kare-kare, mga Ilocano ba yan? Diba? Sabi nga doon sa kare-kare, siya kayong bagoong, pag umorder ka ron ng kare-kare, automatic yun may kare-kare ka. Amen? At pag binigay sa iyo ang kare-kare, kahit hindi ka humingi ng bagoong, idadagdag nila yon. Libre po yon. Amen? Nakukuha po ba natin? Libre ang bagoong. Pero pag bumili ka ng bagoong, may bayad yon. Hindi ka po pwedeng humingi ng kare-kare. Di ba? Nakukuha po natin? Hindi po. Kasi yung bagoong, dinagdag lang po yon para sumarap ang kare-kare. Nakukuha po natin. Ganon din po sa ating buhay. Yung seek ye first the kingdom of God, pag nakatagpuan mo ng Panginoon at nakapaglingkod ka sa Kanya at naranasan mo ang Diyos sa buhay mo, yung blessing, ibibigay niya sa iyo, idadagdag na lang sa iyo. Amen? Amen! Yun po yung blessing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Idadagdag na lang po sa atin yung blessing kung anong meron ka po.
Kaya po wag po tayo maghanap ng bagoong na may karik-karik agad. Karik-karing may bagoong po pwede. Dahil yung bagoong may bayad po yon. Amen? Kaya po ganun po sa ating buhay. Seek po natin His will and purpose. Ang hirap, hindi natin alam ang layunin natin. Kaya marami sa atin minsan, bumabagsak ang ating pagiging Kristiyano. Minsan, ang tagal na nating workers. Marami ako nakasama ng mga leaders, workers na nawawala sa Panginoon. Bakit? Because hindi po nila alam kung bakit sila nandyan. Bakit sila inilagay ng Panginoon dyan? Napagod. Hindi alam ang layunin. Kaya dapat alam natin, nung nakaraan yung topic ko dun sa aking Bible study sa Tanay, talagang na-open ang kanilang mind. Sabi nila, yung pala ang layunin ng Panginoon sa akin. 2 weeks kong tinuro, sabi nila kasi, ang tinuro ko, bakit ka nandito sa mundong ito? Diba? Hindi mo alam minsan kung bakit ka nandito sa mundong ito. Kaya kung alam mo yung purpose mo, hindi ka po mahihirapan na gumawa sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Kaya yung ginagagawa ko, kung alam mo yung purpose mo, magagawa mo yun ng mahusay. Amen? Bakit? Kasi alam mo yung layunin ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. At dapat yung purpose mo, nilalakaran mo po yun. Amen? Minsan kasi hindi po natin nilalakaran ang layunin ng Panginoon. Kasi pag sinabing purpose, yung layunin ng Panginoon, number 1 po kasi, dapat alam mo yung tinatawag na order of priority. Amen? Nakukuha po ba natin? Yung order of priority. Kasi ano ba yung purpose mo? Ibig sabihin, ano ba yung layunin mo? Dapat meron kang priority. Pag sinabing priority, una, the beginning. Amen? Kapag sinabing beginning, dapat po yung una, diba? 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3. Kung tutusin po sa ating buhay Kristiyano, yung number 1, hindi na po yan negotiable. Tandaan po natin. Kung minsan kasi, kapag gumawa ka ng mga order of, tinatawag po natin, order of priority, pag mali na ang una, mali na po lahat yan. Nakukuha po natin. Pag hindi mo inuna si Lord, yung mga gagawin mo na yan, palpak na po yan. Kaya nga lagi natin sinasabi, seek ye first. Unahin mo ang Panginoon. Lagay mong number 1 lagi sa buhay mo si God. Kaya nga yung order of priority, kapag si Lord ang nilagay mo dyan, hindi na po yan negotiable. Amen? Hindi na dapat pinag-uusapan niya, bakit si Lord? Bakit siya ang una? Dapat muna yung pangarap ko. Dapat muna yung career ko. Dapat muna yung ang dami mong gusto mong unahin. Diba? Alam mo lahat ng bagay na yan, mangyayari pag inuna mo si Lord. Amen? Ilagay mo, i-priority mo lagi si Lord. First priority mo lagi si God. Huwag mo siyang aalisin sa una. Kasi yung tinatawag na order of priority, pag hindi po nangyari yon, magulo ang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga lagi ko in-example dyan, yung bitonis ng damit. Diba itong bitonis? Kapag ang bitonis na yan at hindi tumama yung una, lahat yan mali na. Kahit anong gawin mo dyan, ang pangit tingnan. Nakaganyan. Ang pangit tingnan ng damit mo. Kaya dapat, pag naayos mo yung una, lahat po yan maayos na. Amen? Amen po ba? Ganon po yun. I-priority mo lagi. Kasi yung ating natawag na purpose, unang-una po, yung sequence. Ano ba yung sequence of priority? Yung order of priority mo. Kaya po pag maayos po lahat yan, ay grabe po. Lahat ng ginagawa mo, best po talaga. Lahat ng ginagawa mo, maayos po talaga. Lahat ng ginagawa mo, excellence, mahusay ang lahat ng ginagawa mo. At hindi ka po magkakamali. Bakit? Si Lord na ang gumawa po para sa iyo. Amen? Kaya makikita po natin, alam niyo ang Panginoon, kung titingnan po natin ang ginawa ng Panginoon sa mundo natin, kung si Lord hindi siya marunong tinatawag na order of priority, siguro ang gulo ng mundo natin. Diba? Anong unang nakita niyong priority ni Lord? Nung makita niya ang mundo? Wala. Diba? Magulo. Sabi niya, chaos. Magulo. Diba? Pero nakita niya, alam ko na, let there be light. Diba? Yung una, yun talaga ang priority niya. Hindi niya inuna ang tao. Siguro kung inuna niya ang tao, baka patay na tayo. Diba? Kasi alam ng Diyos, ang uunahin niya, yung pangangailangan ng tao, bago ang tao. Amen? Kaya nakita ng Panginoon yung pangangailangan ng tao. Kaya nakita natin kung paano niya yung order of priority niya. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Diba? Inayos niya ng lahat. Kaya kita niyo naman po, maayos. Dapat ganun po ang meron tayo sa ating buhay. Dapat po maging maayos. Kaya yung purpose,
yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Yun po ang lalakaran natin. Amen? Kasi hindi po natin nilalakaran minsan kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin nalalakaran kung bakit tayo nandito sa mundo o bakit ka nandyan sa isang ministry na kinalalagyan mo. Dapat po, kita niyo mo, kung titingnan niyo po, ano niyo po, na-amaze ako doon sa yung purpose ng Panginoon kay Moises. Grabe yung ginawa ng Panginoon kay Moises. Ilang taon si Moises namatay? Ilang taon? Alam mo yung edad ni Moises, 120, di ba? Yung edad ni Moises, hinati sa 3. Sabi ko, grabe si Lord, ano? Yung ginawa, di ba? Mula po na siya ay napunta ron sa Egypt, di ba? Yung siya ay baby, nakuha siya ng prinsesa, napunta doon sa sa palasyo ng paraon, inalagaan siya, di ba? At nung lumaki siya, pero ang kanyang kaisipan ay hindi pa rin kaisipan ng mga Egyptian. Kaya nakita niya kung nung lumaklaki siya, malaki na siya, nung makita niya, sabi niya, parang hindi ako taga-Egypt ah. Bakit? Bakit mas pogi ako sa kanila? Di ba? Mas pogi ako sa kanila, sabi niya. Kaya yung kano niya, nung time na yon, di ba? Doon siya lumaki sa Egypt, nagkaroon siya ng position, naging maganda ang kanyang buhay doon sa sa Egypt. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Ang ginawa niya, one time, hinahanap niya talaga yung mga kadugo niya, yung mga kalahi niya. Kaya nung time na sila lumabas, nakita niya yung Hebrew at yung Egyptian, di ba, yung mga Hebrew nag-away. Ang ginawa niya, inawat niya. Dahil sa kaawat niya, napatay niya yung Egyptian. Nung napatay niya, di umalis siya, inilibing niya, akala niya, walang nakakita. Walang nakakita. Nilibing niya. Eto na kinabukasan, nakita niya yung dalawang magkalahing Hebreo nag-away. Inawat niya ngayon. Bakit? Sino ka ba para awatin kami? Sino ka ba? Bakit? Papatayin mo rin kami katulad ng ginawa mo kahapon? Ay, may nakakita pala sa akin. Di ba? Akala niya kapag hindi walang nakakita, may nakakita. Ano nangyari? Nakarating kay Paraon. Yung nangyari. Anong ginawa niya? Tumakbo siya, umalis siya ng Egypt. Di ba? Umalis siya ng Egypt, pumunta siya ng Midian. Doon siya tumira ng almost 40 years. Kaya nga sinasabi niya, tinawag siya ng Panginoon huwag niyo po akong gawin sa gawain yan. Bulol po. Paano di mabubulol si Moises? Wala siyang kausap doon kundi mga tupa. Kaya nung kinausap yung mga tama, mga tupa kasi ang mga kausap niya, mga tupa ni Jethro ng biyanan niya, di ba? Talagang 40 years siya nag-aalaga ng mga tupa. Kaya nung time na yon, nung tinawag na siya ng Panginoon at the age of 80, sino rito ang 80 years old na? Biro mo, wala pa. Si Moises, nag-start siya ng kanyang ministry nung tawagin siya ng Panginoon at the age of 18. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Moises, ilabas mo ang aking bayan. Pinahihirapan ng mga Egyptian. Ang aking bayang Israel. Hindi man lang siya nagreklamo. Lord, 80 years old na ako. Ay, ang dami-dami niya. Ang babata pa. Ako 80 years old. Hindi na ako po pwede dyan. Dito nga iba, 50 pa lang. Ayaw na magtrabaho 20 pa lang. Reklamo ng reklamo. Masakit na nga yung tuhod ko. Di ba? Si Moises, grabe. Di ba? At the age of 80, siya tinawag ng Panginoon para sa isang gawain. Pero nailabas niya po. Di ba? Ginamit siya ng Panginoon. Ganun po. Ibig sabihin, may plano. May purpose si God na kahit anong edad po natin, hindi po tayo pwedeng tumanggi pag ikaw'y tinawag sa isang gawain ng Panginoon. Amen? May purpose, may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Lahat po ng tayo na nandito sa loob, nandiyan ka man sa labas, ano man ang edad mo ngayon, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? For His glory. Amen? Tandaan po natin lagi, gagamitin ako ni Lord for His glory. Para maluluwalhati ang Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin sa umagang ito na naway po ay nabigyan po na tayo ng isang pagpapala ng kanyang salita na kung ano po ang ating yung pagkatawag po sa atin sa ministry o ano man tayo, saan man po tayo nilagay ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon ito, gawin po natin para isa kay luluwalhati ng pangalan niya. Sa ikararangal ng pangalan ng ating Panginoon. And then the last verse nga sabi, whatever you do, do well, for when you go to the grave, there will be no word, po,
or planning, knowledge, or wisdom. Kita niyo po, ngayon pa lang po, gawin na po nating mahusay. Do well for where you go. Dahil pag nandun ka na sa libingan, hindi ka wala ka nang gagawin pag nasa libingan ka na at wala ka nang iisipin. Gusto niyo bang malibing na? Ngayon pa lamang, gawin na po natin yung pinagagawa ng Panginoon. At kung gagawin mo yan, gawin mo yung best, excellent, for the glory of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya sabi nga po sa ating conclusion, sabi rito, the strength, abilities, and spiritual gifts of God has give us. Amen. Binigay sa atin. Are to, bring glory and honor and praise to Him. Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo po tayo lahat. Tunay nga, sabi nga po sa awit, blessing, honor, and praise. Wala bang backup? Sabi nga po, sa ating buhay, anuman ang ating kalalagayan, anuman ang ating katayuan, hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. Sa ating paglilingkod, ang nais niya po, ibigay po natin yung best. Yung pinakamahusay sa ating paglilingkod. Huwag na po natin isipin kung ano po yung ating kalalagayan sa ating buhay. Kundi, yung pagkatawag, yung plano, yung purpose ni God sa atin. Sapagkat ang lahat na ito, igawin po natin para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Awit po tayo sa Panginoon. Let's worship our God. It's an amazing at your great love. Yes, Lord God. Let's change from glory to glory. We'll change from glory to glory. We set our heart on you, our God, our presence. Now your presence fill this place. Amen. Let's feel the presence of God in this place. Come on, church. Stand in our praise as we worship and believe you are near. Sing it again. In all of you. In all of you. Let's worship our God. Come on. We worship. Stand amazed at your great love. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. We're changed from glory to glory. Let's set our heart, come on, church. We set our heart on you, our God. Now your presence fill this place. Let's all take a moment. Exalted in our praise. Amen. Hallelujah. Worship
presence of God. Come on, church. Feel the presence. Our prayer, let's worship our God. Keep I believe you are near. Sit again to the Lord. Now your presence of God. Now your prayer. Come on, let's pray. Feel the presence of God in our midst. Come on, church. Feel. Damahin po natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Damahin po natin ang presensya ng Diyos. Let's worship our God. Let's honor our God. Believe you are near. Oh, yes, Lord God. Oh, we worship you. Let's bless Him. Honor, praise belong to Jesus. Come on, feel the presence of God. Oh, blessing and honor. Come on, let's sing to the Lord. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Come on, let's bless Him. And honor and glory and power forever, forever. Sing to the Lord. Come on, let's sing to the Lord. Let's bless Him. Honor and glory and power forever, forever. Sing it again to the Lord. Come on, let's feel the power of God. Sing it, honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor. Sing and honor and glory and power forever, forever. Yes, Lord God. Oh, you. Yes, Jesus. Blessing. Blessing and honor. Glory, power belong to Jesus. We honor you, Jesus. Thank you for your presence today. Thank you for the power of your Holy Spirit be with us today. Thank you, Lord. Thank you, Lord, to teach us today how to give our best, Lord God. Kung paano po namin ibigay sa iyo yung best na aming paglilingkod, Panginoon. Lord, marami sa amin, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, maglingkod sa iyo, Diyos. Marami sa amin, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na gawin ang pinaggagawa mo, Panginoon. Yung the best namin, Panginoon. But sometimes, Lord, maraming mga bagay na humahadlang sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi namin magawa, Panginoon, yung the best sa aming paglilingkod. Hindi namin maibigay, Panginoon, yung pinakamahusay namin paggawa, Panginoon. Dahil ginagawa namin minsan ito at nakatingin kami sa tao, Panginoon. Ginagawa namin ito dahil sa tao, Panginoon. But Lord God, right now, Lord, salamat po, Diyos, sa iyong katuruan na aming napag-aralan. Na anuman ang aming ginagawa, kumakain man kami umiinom, lahat ng aming ginagawa, gawin naman namin ito, Panginoon, para sa ikararangal mo, O Diyos. Lord, lahat na nandito, Panginoon, naway hindi lamang ang bawat isa nandito tagapakinig na yung salita. Hindi lamang ang bawat isa yung nakaupo lagi at every Sunday. But Lord, alam ko po, Panginoon, lahat na nandito na dumadalo every Sunday sa church dito, Panginoon, sa Pampanga, ay gagamitin mo, Panginoon. Gagamitin mo, Lord, sila para sa kaluwalhatian na yung pangalan. Use them, Father God. There is strength, Panginoon. Gamitin mo ang kanilang mga abilities, ang kanilang mga talent, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, gagamitin mo ang mga taong ito, Lord God. Ang mga anak mo na nandito, Panginoon, na katulad, Panginoon, ni Moises, Lord God,
tinawag mo siya, Panginoon, na kahit siya ay matanda na, Panginoon. Lord, wala sa edad, wala sa lugar ang pagkakatawag mo sa amin, kundi kung paano kami mag-response, Panginoon, sa iyong panawagan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lugar na ito. Ang mga leaders, ang mga workers, Panginoon, mula sa kailang pastor na si Pastor Gani, Panginoon. Bless, Father God. Bless them, Father God. Alam ko, Panginoon, may malaki pa kayong plano sa lugar na ito. At naniniwala ako, Panginoon, pagpapalain mo ang church ito, pagpapalain mo ang mga dinidesire na sila ay magiging encouragement sa lahat ng mga tao sa lugar na ito na ma-inspire, Panginoon, sapagkat naniniwala ako, Panginoon, na kung sila, Panginoon, ay magiging isang encouragement sa lugar na ito, maraming kaluluwa ang madadala nila sa lugar na ito. Salamat po, Ama. At ngayon pa lamang inaangkin na po namin ng aming pagkatawag ng bawat isa, Panginoon, especially sa lugar na ito, ay maibigay po namin yung the best. Maibigay po namin yung excellent, Panginoon, ng pagkatawag mo sa amin. At gagawin namin ito for the glory of your name, Panginoon. To honor your name, to give praise to your name, Panginoon. To give you thanks, Panginoon, to everything, Lord God, you've done in our life, Panginoon. Thank you, Lord God. Sa lahat ng ito, maraming salamat po sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilan, ang karangalan, ang pasasalamat sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung para sa Panginoon.